Hello, good afternoon po. Si Kuya John Malubago po ito. Ngayong hapon po is Tuesday, November 12, 2024. Magbibigay lang po ako ng insights kasi mayroon po tayong na-research ng mga words from negative words na pwede natin gawing positive words at saka from positive words to negative words na mapupulutan po natin ang aral. Yun po yung from negative to positive, positive to negative, ang tawag doon vice versa. Ngayon, pag-usapan po na ano po ba Kuya Jun itong vice versa? Kasi mayroon po nagpo-pronounce niyan, mayroon nagpo-pronounce niyan ay vice versa. Ang ang word po na vice versa, it comes from the Latin word meaning vicis, V-I-C-I-C, which means a change, an alteration or succession, but also a place or a position. So versa comes from the word versus, which means to turn. So when you combine the two words, you get a phrase that literally means with position turned, or as we like to say in English, alteration or turnaround. Okay, tiningnan din natin sa ibang Itong vice versa comes from the Latin phrase meaning vice versa. Ang pag-pronounce po nito nila is wiki versa. Okay, at latter pronounce at vit versa. From these two Latin words, vice, ablative singular vicis, meaning to change, alteration, or turn. Versa, ablative feminine singular aversus, meaning turned in position. So, yun po yung vice versa. Pero ako, personally po, ang pronunciation ko dito is, hindi naman tayo linguistic, pero ang pronunciation ko po dito is vice versa. Okay. Ito po yung mga words na from negative to positive and then from positive to negative. Okay? Halimbawa, the word of laziness. Laziness kills ambition. So yung laziness kills ambition. Siyempre po, pag patamad-tamad po tayo, pumapatay po yan sa mga ambisyon natin, ng tao. So halimbawa, gusto mo pumasa ng in any kind of examination, civil service 80%, NAPOLCOM 70%, board exam is 75%, and bar exam is 75%. So pag patamad-tamad ka mag-aral, mag-review, makinig sa review ni Kuya John, yung ambisyon natin na pumasa, posible hindi mangyari yan, mamatayan. So laziness kills ambition. Baliktarin po natin, ambition kills laziness. So, kung may ambisyon ka na, papasa ka or gusto mo maging top notcher sa kahit anong exam, bullseye mo yun. So, pag may ambisyon ka, papatayin mo ngayon yung pagiging bukas na lang po, manyana habit, tatamarin ka. So, ulitin po natin, laziness kills ambition. However, ambition kills laziness. Okay. Next po, anger kills wisdom. So, anger kills wisdom. So, pag lagi kang nakasimangot, nakagalit ka, so, pumapatay yan, mawala yung karunungan natin kasi ang wisdom karunungan So, dapat chill lang tayo. Anger kills wisdom. Balik ta rin po natin, i-turn around po natin. Wisdom kills anger. So, pag nandun sa iyo yung wisdom, karunungan, kahit mayroon sa iyo naglalait, nag-insulto, never mind them. Never mind them. Hayaan mo sila. Problema nila yon. Basta you are doing right, as far as you are concerned, walang problema po yun. Okay. Sunod po, ang sunod natin is yung the word fear, yung pagkatakot. Fear kills dreams. So pag lagi kang takot,
yung mga pangarap mo. Kunyari, takot ka na pumasa ng exam, hindi ka na lang kukuha ng exam, hindi ka na lang magpa-file. So kahit na magdi-deadline na yan, hindi ka pa rin magpa-file kasi natatakot ka nga pumasa eh. So yung yung mga panaginip mo na pumasa, papatayin yan dahil sa takot mo. Fear kills dreams. Okay, halimbawa gusto mo manalo ng election, pero natatakot ka na hindi ka manalo, hindi ka magpa-file. Okay? Baliktarin po natin. Dreams kills fear. Ayun, kung gusto mo po manalo ng election, gusto mo maging kapitan, maging mayor, governor, maging senador, maging congressman, party list, representative, magpa-file ka ngayon ng application mo in order for you to win the election. So, kung may mga panaginip ka na maging elective official ka, magpa-file ka ngayon ng candidacy mo. So, dreams kills fear. Next is ego kills growth. Ego kills growth. So, anong ibig sabihin po nito, Kuya John? Siyempre, kung makasarili ka, ang makasariling tao, papatayin talaga yung paglago mo, pag-unlad mo sa buhay mo. Kasi iniisip mo lang lagi sarili mo eh. You don't mind other people. May kasabihan nga po nga tayo nga, ang sabi dyan is no man is an lang. So, hindi ka talaga mabubuhay kung mag-isa ka lang sa mundo. So, ego, pag makasarili ka, it kills, pumapatayan sa paglago ng isang tao. Baliktarin po natin, growth kills ego. So, kung gusto mo maglago, you have to talk to people. Makipag-join ka, hanapin mo yung purpose of life mo. Maki-join ka kung saan yung passion mo, yung vision at mission mo sa buhay, dapat yun ang tahakin mo. Di ba? Growth kills ego. Ngayon, sa sunod po is jealousy kills peace. Jealousy kills peace. Kung halimbawa, mayroon kang jowa, may kasama ka, may asawa ka, lagi ka mayroon lang kausap siya na iba, nagsisilos ka, papatayan. Papatayan sa katahimikan mo. So, jealousy kills peace. Okay, lagi ka nagsisilos, walang mangyayari sa buhay mo. So, hindi kayo magkakaintindihan to the extent na mag-separate ways kayo. Kasi dahil sa pag-siselos mo. Ngayon, baliktarin po natin. Peace kills jealousy. Ngayon, kung tahimik ka lang, wala namang ginagawa yung partner mo sa buhay mo. Either asawa mo yan, live-in mo yan. So, kaibigan mo yan, wala naman ginagawang masama sila, may kausap na iba, hayaan mo siya. You have that peace of mind. So, pag mayroon kang peace of mind, peace, pabapatayan sa jealousy. Peace kills jealousy. So, ang last po na isi-share natin is about doubt. Doubt kills confidence. So, pag lagi kang duda sa buhay, lagi mong pinagdududahan ng tao, pumapatay yan sa kumpiyansa mo. Doubt kills confidence. Bawa, nagdududa ka ngayon na, ayaw ko na kumuha ng exam kasi wala naman mangyari, hindi ako papasa. So, yung kumpiyansa mo tuloy na magtagumpay ka sa buhay mo, papatayin yan. Doubt kills confidence. Baliktarin po natin. Confidence kills doubt. So kung may kumpiyansa ka sa buhay mo, magpo-file ka ngayon ng exam para for you to pass that examination. Pero upon the other hand, kailangan mo rin mag-aral. Kasi hindi naman pwede po na pupunta ka lang sa examination room na hindi ka nag-aaral. Either you have to read, self-review ka, or makinig ka sa mga online review na ginagawa. Hindi lang ako, marami dyan nag-offer din ng mga online review. So, dyan lang po muna tayo mag-adjourn o magtatapos. Sana po napulutan po natin ang aral, yung i-share natin itong hapon na ito. So, gaya ng sabi ko, saan man kayo naroroon, sana nasa mabuting kalagayan kayo. Naway, pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. May God bless us all.
Maraming salamat po. Kuya John Malubago po ito.